Radio Filipina and Capital 104.3 Cola. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Tahanan ng OFW. Handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW. Programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang Tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-aabot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ayan, kumusta kabayan at tuloy-tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong lingkod, si Director Charles Tabu ng DMW Land-Based OFW Concerns. At ako naman po si Jel Miranda ng DMW Strategic Communications Service. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani. At ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live dito sa Radyo Pilipinas at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Kaya sabayan din tayong mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordable Box Channel 45 to 49.
Magandang araw po, Ma'am Jel. Magandang araw, Dear Charles, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Samantala, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW. Balitang DMW. Matagumpay na naihatid ng Migrant Workers Office Prague o MWO Prague ang mahalagang serbisyo sa paggawa para sa mga overseas Filipino workers o OFWs sa Estonia sa pamamagitan ng Post-Arrival Orientation Seminar o PAOS. Ito ay ang consular at labor outreach na isinagawa sa Tallinn, Estonia. Ang 2 araw na aktibidad ay isinagawa sa pakikipagtulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Finland sa pamumuno ni Ambassador Domingo Nolasco. Sir, maraming salamat po at bilang bahagi at patuloy na programa ng pamahalaan upang matiyak ang kapakanan at proteksyon ng mga migranteng Pilipino sa rehiyon. Sa naturang outreach ay nagbigay ang MW Prague ng mahalagang serbisyo gaya ng pagbibigay ng impormasyon at update sa mga programa para sa mga OFWs, gaya ng pagpoproseso ng kontrata sa trabaho, yung mga contract working nila, no? Ngayon medyo meron na tayong mga programa na nag-online na tayo, so malapit ng kaya hintayin niyo po diyan sa MW of Prague. At yung mga on-site consultations ukol sa mga isyung pang-labor, arrival orientation seminar o PAOS na tumatalakay sa karapatan, responsibilidad at mga mekanismong suporta para sa ating mga manggagawa. Kaya lubos na nakikinabang ang mga OFW sa Estonia. Karamihan ay mga professional na nagtatrabaho bilang engineers, IT specialists, welder, fitter at customer service specialists na patuloy na nagbibigay ng mga mahalagang ambag sa ekonomiya ng kanilang host country. Kaya saludo kami sa mga ating mga workers dyan po. Kaya nagpahayag ng pasasalamat ang MW Prague sa aktibong pakikilahok ng komunidad ng Pilipino sa Estonia at muling binigyan diin ang pangako ng pamahalaan na protektahan, palakasin at paglingkuran ang mga OFW saan mang panig ng mundo. Samantala, sinimula noong Miyerkules, February 18 ng Department of Migrant Workers, DMW at ng OFW Hospital ang 3 araw na surgical, medical at optical mission na tumagal po yan hanggang ngayong araw. Pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pagsimula ng medical mission kasama sina DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak, Department of Health or DOH Secretary Ted Herbosa at OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Kaisa rin sa aktibidad sina Nanay Party List Representative Florabel Yatco, Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Pineda bilang bahagi ng koordinasyon ng mga pambansa at lokal na pamahalaan sa paghatid ng serbisyong medikal. Katuwang po ang Makati Medical Center Foundation, layunin ng aktibidad na maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan para sa overseas Filipino workers, kanilang mga pamilya at iba pang benepisyaryong kabilang sa mga underserved sector. Nagbigay ang medical mission ng libreng minor at selected elective major surgical procedures tulad ng thyroidectomy, cholecystectomy at iba pa. Pati na rin ang general medical consultations, basic laboratory services, kinakailangang gamot at optical services gaya ng vision screening, refraction at pamamahagi ng prescription eyeglasses. Ipinatupad po ng OFW Hospital ang masusing patient screening, diagnostic clearance at maayos na operating room scheduling upang matiyak ang ligtas, episyente at dekalidad na serbisyo para sa mga pasyente. Ayan, at isa pang balita, nagbabala ang Department of Migrant Workers o DMW laban sa tinatawag na shadow fleet o mga sasakyang pandagat na walang sapat na rehistro, hindi malinaw ang pagmamayari at kadalasang walang insurance o legal na proteksyon para sa mga tripulante. Kaya mahigit na pinapaalala ni Migrant Workers Secretary Hans Leo J. Kakdak sa mga seafarers at kanilang pamilya, huwag papatol sa mga arrangement na hindi dumadaan sa DMW. Kaya lagi nating sinasabi nito, Ma'am Jel, kapag yung too good to be true, huwag mo nang patulan. Maniniwala. Delikado yan. Oo. Kaya binigyan diin ng kalihim ang pagdaan ng tamang proseso. Ang ng DMW ay mahalaga upang matiyak ang proteksyon at seguridad ng bawat Pilipinong marino. Kasalukuyan ay iniimbestigahan ang ulat na may mga seafarers na na-deploy sa mga barkong kabilang sa shadow fleet
na operasyon. Kaya binigyan diin ng DMW ang bigat ng usaping ito at patuloy ang masusing investigasyon kabilang ang pag-cross-check ng mga database at verifikasyon ng mga dokumento. Ayan, at iyan po ang mga balita sa linggong ito at dumako naman tayo sa Ikwento Mo, Kabayan. Ikwento mo, kabayan. Ayan, maraming salamat ating kababayan, lalo na po sa mga hindi Muslim Ngayon ay araw ng Ramadan o Yes. buwan ng Ramadan. At karamihan po ay hindi pa ano ba talaga yung essence ng Ramadan. Correct. Opo, Oo. oo. Sabi nga 'di ba, marami po sa atin katulad ng mga estudyante at mga manggagawa, ang alam lang nila sa salitang Ramadan ay walang pasok o maaaring ang alam lang ng ilan ay hindi pagkain o pag-inom kapag nag-aayuno ang mga kababayan nating Muslim. Yes, pero ano ba ang Ramadan? Nakipagkwentuhan tayo sa isa nating kababayan. Makakasama natin ngayon si Abdullah Jibril o Reynaldo Santianco, lupong president at lupong tagapamayapa sa Barangay Talipapa sa Quezon City at isa na rin siyang dating OFW. Yes. Magandang araw po at Ramadan Mubarak po sa inyo, Mr. Abdullah Jibril. Thank you very much, Director Charles Jel. Ramadan Mubarak sa aking mga kapatid. At nagpapasalamat ako sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Sana ay meron akong maiambag sa Of maghapon course, ito. sir. Yan, Alright. sa maliliwanagan tayo ngayon, Oo. partner, kung ano ba talaga yung essence ng Ramadan po. Bagong lahat ay, sir, saan bansa po kayo nanggaling at ano pong naging trabaho nyo po doon? Nag-umpisa ako sa Saudi Arabia, sa Riyadh, sa Jeddah, where I served as General Manager for Information Systems and Technology. Before that, meron kasing Panda. And then may mga short stints doon sa Amerika, but really my home base has always been Saudi Arabia. Gaano katagal, sir? Umabot din bali ng 15 years. 15? 15 sa Saudi Arabia. And a year in the States. Pero yung pamilya mo na andun din o nandito? Narito po Oo. ang aking pamilya all the while. No. So gaano kahirap na malayo sa pamilya? Mahirap po kasi siyempre nagbubuo ka ng pangarap, pero pagka yung pangarap mo, naiiwanan yung sarili mo, tas mangangarap ka na ma-reintegrate, hindi dapat yung reintegration kung hindi ka naman na-disintegrate in the first place. So dapat planado lang talaga yung pagpunta sa ibang bansa, tapos short period lang. Kasi yung mga pinalaki mo, pagdating mo, hindi ka naman kilala. Oo. So ang plano nyo talaga, short term lang? Short term lang, nalibang na lang. It was actually only for 2 years. Oo. Tapos nalibang na ng nalibang hanggang sa naging 5, 7, hanggang sa umabot na ng 15. Ayun. Pero at the end of 15 years, I really have to go. Mabuti na lang, inabutan kong bata pa sila. Kilala pa nila ako. At iyan po ba ang dahilan, sir, na pinili niyong bumalik na sa ating bansa? Lagi kong sabi noon kasi ang Allah, ang Diyos ay nasa Pilipinas din. No? So, mali yung perception na kaya ka nagpunta sa Saudi Arabia or elsewhere in the world is para kang magtagumpay. Ang pagtatagumpay ka kasi, saan ka man nandun, pag gusto ng Allah, ng Panginoon Diyos na magtagumpay ka, magtatagumpay ka. You don't have to go to Saudi Arabia or anywhere else. Yeah. Kaya lang, merong pakay, merong dahilan kung bakit ka pinapunta doon sa lugar na yan. And I think, kaya ako pinapunta sa Saudi Arabia is to be able to understand Islam, embrace it, live it, and then bring it back home. Kaya pag natapos mo yon, dapat umuwi ka na. Kasi kapag nag-segue, segue as they call it now, no? Pag nadire-diretso mo, nawala ka na doon sa pakay mo, so pera na yung hinahabol mo, Iba na. nalimutan mo na yung pamilya mo, nalimutan mo na yung the purpose that you were there in the first place. So kailangan bumalik pag nagising na. So pag-usapan natin, and now you're being a Muslim talaga, and pinagdiriwang nga po natin ang Ramadan, para sa kaalaman ng lahat, ano po ba talaga ang ibig sabihin ng Ramadan? Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. Now, ang pinaka-importante dito is, siyempre pag naisip natin yung Ramadan, fasting. No? Ramadan. Yes. Now, the primary objective is, of course, sa lahat ng rituals in Islam, this is the favorite of Allah. Kasi ginagawa mo to para sa Kanya lang talaga. Now, for 30 days, kung kaya mong lumayo sa kasalanan, sa pagkain, sa tubig at sa pagkain na kailangan mo, mas lalong kaya mong lumayo sa kasalanan na hindi mo naman kailangan. That's the objective of
the primary objective of Ramadan. So lalabanan mo hindi lang yung pagkasalanan yung pagkain mismo yung essential. And then all the time you pray the whole day, magdadasal ka lang in complete remembrance of Allah. Knowing that ito yung panahon na talagang magpapatawad ang Allah. Kasi dito nakadedicate ka sa kanya. There are five pillars, there are 5 rituals in Islam. Ito yung paborito niya kasi ginagawa mo to kahit in the privacy of your bedroom. Yes. When nobody can see you, walang makakita sa iyo, pero ginagawa mo pa rin. Hindi ka pa rin umiinom, hindi ka pa rin kumakain. I remember in Riyadh, nasabi ko, ya Allah, pwede ba isang patak lang? Isang patak lang kasi sobrang init noon Isang patak lang. But before I could break the fast, makakatulog na ako. Pagising ko, Energized ka na. At saka breakfast na talaga. Makakakain na. And then it's something that you look forward to. Yeah. It's something that you look forward to. Yung kahit yung mga apo ko, si Jamil at si Jan, they look forward to this. Ako noon parang ayoko pa kasi ang hirap kaya. Pero sila, they look forward to this. So anong oras yun? 6 a.m.? Actually, ngayon maikli lang. Madali lang ngayon. It's actually from 5:02 a.m. until 5:05 a.m. until 6:02 evening. So 13 hours lang. 13 hours. During summer, it can stretch up to 15 or 16 hours. Sa Saudi Arabia, nabot kami ng 16 hours doon Nakakasira ng ulo. Oo. Pero of course, ginagawa niyo ito at mahalaga ito para sa Muslim community. It's kung ikaw ay Kristiyano, it's like Christmas Day every day. It's like pagdating mo ng iftar, it's like Noche Buena araw-araw. So it's all tapos ang sarap-sarap. Yung pagkain kasi, all the flavors ng kinakain mo, malalasahan mo pag nag-break ka ng fast. Pag kinagat mo yung kaprasong melon, sumasabog yun sa... Parang lahat masarap na. Lahat masarap. Sumasabog yung flavor nun sa bibig mo. Sir, paano naman yung preparation, 'di ba? Usually they prepare for the day before they do the fasting. So ano usually yung preparation na ginagawa? The preparation is actually done the whole year, Kasi hindi naman alam mo naman dadating 'yon But there are no special preparations na kinakailangan gawin mo kasi bukas Ramadan na. What you do is the entire year. We pray 5 times a day. We repent many more times a day, and then we try to do as many good things as we can every day. Ganun lang naman. And then dahil tao ka pa din, dami-dami namin ginagawang kasalanan. Kami lang nakakaalam at saka ang Allah lang nakakaalam. So, and this is the time na maihingi mo ng tawad yun. Kasi ang mahirap kasi dun, everything is going to be forgiven by Allah. But not kapag ka nagkasala ko sa'yo. Kailangan humingi muna ako ng tawad sa'yo. Hindi pwedeng sagot na ng Allah yung kasalanan ko sa iyo. Hindi pwede. Kailangan this is the time na baka he will touch you tapos magkakaroon ng pag-asa para tayo magkaroon ng reconciliation. Doon sa mga mga kapatiran natin din ng mga OFW po doon sa ano ba yung mga payo mo sa kanila? Di ba yung iba doon hindi naman lahat Muslim, yung mga ibang Christian. So they tend to have some changes pagdating ng Ramadan. Yes, kapag dating kasi ng Ramadan, ang paningin ng Kristiyano is parusa, Parusa in the sense na kasi at least in my time, bawal silang kumain, I'm not really in full agreement with the ano yung ginagawa yung batas nila doon, for instance sa Saudi Arabia, kasi there is this verse in the Quran, la ikraha fid din, let there be no compulsion in religion. So dapat kung gusto kong mag-fast, o di mag-fast ako, hindi kita pipigilan kumain. Pero kailangan lang igalang mo din yung kanilang, siyempre nandun tayo nakikipamayan Sabi nga nila, when in Rome, do as the Romans do. O di when in Saudi Arabia, o di igalang mo yung kanilang respeto talaga. Respeto talaga. Okay. Hindi ka naman nila pinipigilan kumain, pero wag mo naman silang takawin. Tama. Parang ganun. Pero Sir AJ, ano yung laylat at Al-Qadar? Bakit po ito tinutuloy? Laylatul Qadr. It's Laylatul Qadr. It's the night of power. Okay. It's one night in Ramadan and we don't know when it is. Sometimes sabi nila it's on the odd days, on the last 10 days of the Ramadan, 21, 23, 25, 27. And we don't really know. But ang paniniwala is on that kasi lahat nagfa-fast. We do extra efforts in worship, like more prayers, merong tarawih yung sa gabi nagdadasal parang another hour, and then the fast, and then there is a specific time yung Laylatul Qadr on the night of power.
it's not that Allah goes down physically, but His presence comes down and congratulates the Muslims who have been very patient at doing all of these things. So ito yung kumbaga, hindi namin alam kung kailan yon. So kailangan steadfast ka. Yeah. Kailangan sundan mo ito kasi pag dumating yun, kumbaga jackpot, kumbaga. Parang tipong gano'n. Sir, paano naman makakaapekto ang Ramadan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Muslim? Lalo na yung mga ating mga OFW. Siyempre, ang Ramadan? matagal ka doon sa Saudi Arabia. So ano ba yung... Ang Ramadan? Opo, lalo sa Ramadan. Nung umpisa, doon sa Saudi Arabia, kasi spoiled kami sa Saudi Arabia. We work only 6 hours a day, 8 hours a day, tapos biglang magiging 6 hours a day lang for the Muslims. And I think that spoiled, kumbaga. Pero dito kasi, I was in the States, no, and I was working with Jews. Hindi nila nire-recognize yun. At tapos wala ding special, ako lang mag-isa. Yes. Yun yung palagay ko essence ng Ramadan. Oo. No, dapat walang special treatment, no. Dapat kung talagang mahal mo ang Allah and you want to do what is good, no matter what the case. I cry. My heart reaches out for my brothers and sisters in Palestine who are being slaughtered even as we speak. Wala silang damit, wala silang bubong, walang pagkain. Nagdadasal na nga lang, binobomba pa. Anyway, sir, ano naman yung mga karaniwan na inihahanda? Yung sa Al-Fitr ba yan? Yung Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Eid al-Fitr. Dalawa lang kasi yung piyesta namin sa Islam. Eid al-Fitr at saka Eid al-Adha. Yung Eid al-Fitr is actually the the feast of the fast. Yes. Kumbaga, bawal na ka nang bawal ka nang mag-fasting. Kung halimbawa may utang ka sa fasting, which normally you would pay back, binabayaran, naka-absent ka isa for one reason, kasakit ka. Magpa-fasting ka ng another extra day. Pero on the day of Eid al-Fitr, hindi ka pwedeng mag-fast. Kailangan lahat kayo masaya, lahat kayo kumakain. Yun na talaga. Bawi na talaga. Babawiin mo talaga. Kailangan magmamadali ka. Kasi ayaw ng Allah na yung pabayani, ano bang tawag doon? Parang sosobrahan mo naman, overkill. Yes. Oo, hindi pwede. Kailangan. Pero ikaw personally, during your fasting hours, ano yung nararamdaman mo? Katulad ngayon, napapagod ako, mas masarap. Okay. Mas kasi when I was in Saudi Arabia, I used to deliver lectures during the lalo na kung matters of religion, wala kang tigil, wala kang pagod. Kahit na tuyo na yung lalamunan mo, wala kang pagod. Feeling mo hindi ka rin nauuhaw. Mas heightened kasi yung mas heightened yung activity mo. Except kapag kayong trabaho naman, no, kapag hindi ka nag-focus agad, antok na antok ka. Anyway, maiba naman tayo. Yes, yung si Brother Abdullah, na ngayon nung pag-uwi naman yan, nire-integrate niya yung sarili niya sa pagtulong sa lupong tagapamayapa ba yun sa barangay? Yun, sa lupon. Paano nyo po yun? That was your calling. Paano nabuo? Pagpunta dito sa Pilipinas pag-uwi niyo. That has always been my calling actually. Sabi ng lolo ko nung araw may tagabulag daw. I don't know what it done. Pero parang ikaw you go into between a dispute and then you settle them. Parang meron kang ganong But it's mula pa nung nasa choir pa ako, yun na yung yun na yung calling ko talaga. No? So when I got back here, ang tatay ko noon ang presidente ng Lupon, secretary din. Sabi ko, sama mo ko, ayaw niya ko sama. Pero anong ginagawa niyo? Meron ba kayong mga activities doon? Yes. It's really very rewarding kasi ang esensya para sa akin, no? The real essence, the real puso and isip puso at kaluluwa ng barangay is the Lupon. Okay. Take out all of the budget. Yung budget ng barangay ngayon, talagang as in zero budget. Walang BSDO, ang matitira lang doon yung Lupon, yung elders. Na kapag mayroong sigalot doon sa lipunan, kami yung lalapitan. So parang kayo yung elders. And you find 'di ba, yung parang fulfillment mo doon ng Yes. So being an OFW ngayon, meron kang Lupon. Kita mo dating hindi ko siya kasi nakilala ko na siya sa Saudi noon. Sa pag-uwi niya, sabi ko nag-ano siya, yung talagang busy siya sa pagtulong sa kapwa. So that is also part of the integration. Correct. And yung hidden advocacy niya pagdating dito, tumutulong siya doon sa mga kapwa OFW. Kasi you go to Saudi Arabia for the future, di ba? When you come back here, and second for the future, wag kang malulungkot na para kang lumang kamisetang isa ng pain na lang. Correct. Tapos ako, the kind of life that I had in Saudi Arabia is
worlds apart dito in terms of finances. Pero okay lang naman ako. Hindi naman ako namalimos. Opo. Sige, sir. Masarap naman. Oo, Sir AG and Dear Charles, kasi meron tayong message dito sa ating live. Sabi niya mula kay Suwaib Hussein Al-Haj. I hope tama ko nabasa. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Happy Ramadan sa inyong lahat dyan. Watching from Bangsamoro, Kaagapay, OFWs Federation Incorporated and BEOA, BARM, composed of 23 OFWs civil society organizations across BARM region, Cotabato City. Yes. Happy viewing Ramadan po. Mubarak sa inyong mga kapatiran Ramadan Muslim Mubarak. dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Yun. Nasarap ng pakiramdam kasi of course nirerespeto natin ang Yes. mga ang paniniwala of course ng ating mga kababayang Muslim, and now meron tayong kasama dito as a Muslim and of course OFW, and marami kayong journey rin na napagdaanan being an OFW, and now iba na yung nagiging purpose ninyo, di ba? Yes, kaya kapatid na Abdullah Jibril, maraming salamat po sa pagbigay niyo ng time para sa amin, lalo na itong The pleasure is mine. timely Timely, din po, yes. kaya mga panahon ng Ramadan. The Kaya pleasure is mine. siya po ay again si Mr. Abdullah Jibril, o kapatid nating Muslim, ay isang lupong president sa lupong tagapamayapa sa Barangay Talipapa, Quezon City, pagkatapos niyang umuwi galing Saudi Arabia. Biro mo, parang ibabalik ko sa kanya yung sinabi niya sa akin dati, what is the diversity of interest? Ngayon ibabalik ko na rin sa kanya. Dati siyang IT director doon, IT general manager. Pagdating dito ay na pumunta siya sa law at nagamit niya yung kanyang pagiging lupon sa isang barangay. Again, maraming salamat po sa inyo po, sir. That brings me a lot of memories. Natutuwa ako. Thank you so much, sir. The And pleasure good is luck. mine. The pleasure is mine. Maraming salamat po. Baka meron kang gustong Baka batiin, may ating mga babatiin ka. kabatihan. Siyempre gusto kong batiin yung aking mga kapatid doon sa Saudi Arabia, lalo na yung mga BFF ko nung umpisa pa lang. Sila Barok, si Ray Planta, si Jibril Anong oras ba doon Silva. ngayon? 5 hours ahead tayo. Nanonood pa yan, makakanood. Si Rico, sino to? Si Rico, si June, Si Faris. si Faris, si Floy, si Bernard, si Emerson, and namimiss ko na yun. Kilala mo si Moin Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Thank you so much, po. Kabayan, manatiling nakatutok, magbabalik agad ang tahanan ng OFW. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M. Makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M. Mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G. Go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Bayani ng Bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
Para sa ating Wanna Know, alam nyo ba na mayroon nang naitatag na 16 regional offices ang Department of Migrant Workers sa iba't ibang panig ng bansa? Ang pagkakaroon ng mga tanggapan sa bawat rehiyon ay bilang pagtugon sa habili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan sa mga OFW at kanilang pamilya. Samantala, narito na ang ating Kaagapay Mo sa DMW. Kaagapay mo sa DMW. Sa patuloy na pagsulong ng maritime industry sa Pilipinas, mahalagang mas maintindihan natin ang mga bagong patakaran at regulasyon sa nagsisilbing gabay sa proseso ng recruitment, employment at protection ng mga seafarers. Ano nga ba ang pangunahing layunin ng Sea-Based Rules and Regulations? Paano nga ba ito o paano nito mas pinalalakas ang proteksyon sa karapatan ng mga Filipino seafarers laban sa pang-aabuso at hindi makatarungang kondisyon sa trabaho? Yan, para mas maunawaan natin yan ay kasama natin ngayon sa ating programa ang magiting na si Attorney RJ.T. Cantos, Chief ng Legal Division A ng Legal Service DMW. Magandang araw po, Attorney. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Ma'am Jen. Hi, Attorney. Yes. Attorney, ano ba ang mga pangunahing layunin ng Sea-Based Rules and Regulations? First and foremost, gusto pong sabihin na i-clarify din po na ang Sea-Based Rules natin right now ay panukala pa lamang. Kumbaga draft. So we are in the final stage of finalizing yung ating Sea-Based Rules. So basically, ang Sea-Based Rules po natin ay try po natin i-align sa mga international conventions, especially dun sa kakapasa pa lang natin na Magna Carta of Seafarers. So, dun po napapaloob yung obligations, rights and obligations ng mga lahat ng parties, from the seafarers, from the principals, to the ship owners and flag states and ports. So, dun din po nakalagay sa Magna Carta po kasi na nabanggit na ang maritime education institutions ay na-transfer na po mula sa Commission on Higher Education to Marina. So with regards to training of our seafarers, it's with the Marina na po. Okay, so draft pa lang pala ito. Opo. But before that, bago na buo ang DMW, we have POEA Yes na meron na rin ganito. Yes Tama po ba? Meron po kami, considering na po ito ay panukala pa lang on draft, ang gumagabay po sa amin ay ang 2016 revised POEA Rules and Regulations on the employment and recruitment and employment of seafarers. Pero attorney, paano nito mapalalakas yung protection, of course, sa karapatan ng mga Filipino seafarers? Kaugnay po doon sa tanong nyo, yung pong Magna Carta po kasi ito po ay yung Biblia na obligasyon na identify po dito lahat ng rights ng seafarers. So naisip po ng departamento na kailangan po mag-issue ng DMW Sea-Based Rules para ma-align sa Magna Carta. So, nandito po yung mga reportorial requirements, identified po yung rights of seafarers na kung mapapatunayan na violate ng manning agencies po natin or principals, may kaukulang po mga penalties. Nandito rin po yung reportorial requirements kung saan kung may critical incidents or medical issues po yung worker, may minamandate po natin yung principal as well as our manning agency na mag-report kaagad. So may basis na, 'di ba? Malinaw na basihan. Attorney, ano yung mga mekanismo ng DMW para masiguro na ang mahigpit na pagpapatupad ng mga bagong regulasyon sa mga manning agencies at foreign nationals? Foreign principals. So basically, we are adapting din po kung ano po yung nakagisnan po na sa 2016. Plus yung mga additional na requirements po ng Magna Carta. So as I mentioned earlier, kung may mga violations po na nangyayari on board, minamandate po natin yung manning agencies to immediately report it to us. Ito po ay kaugnay din po sa right to information ng family. So kailangan pagbigay alam sa next of kin, tapos pagbigay alam sa atin para on our part, makapag-undertake tayo ng mga necessary actions, immediate necessary actions to ensure na protected po yung seafarer po natin. Pero as of the moment, meron ba tayong monitoring system or pwedeng updated para malalaman talaga natin kung ano na yung sitwasyon, let's say, ng isang seafarer? Yes po. Meron po tayong tinatawag na OMS. Yung OMS. Sa OMS po natin doon, nire-require po natin yung manning agencies to create an OMS or an entry
or registry ng seafarer pag once ma-deploy, doon po ina-update tayo ng manning agency kung may mga nangyayari with regards to employment, anong condition ng worker. So yun po yun. So pinalakas lang din po lalo nung Magna Carta and then nung draft DMWC-based rules, yung reportorial requirement. Kasi nire-recognize po natin yung need natin to information, need ng family to information kasi hindi po pwedeng nasa in the dark po yung family kung may nangyari pong di inaasahan sa kapamilya nila. Ito yung OMSU, yung Overseas Welfare Monitoring System. No? Yes, so sir. ito yung parang minamandato sila ng ating departamento na pag deploy may certain number of days no para mai-report nila na umalis sila. And then ito rin yung pag may significant events na nangyari. Kailangan mag-report din sila at mga 3 days to 5 days mga ganun. Hindi masyadong yung time na yon. Pero kailangan talaga nilang mag-report. Ito yung mandato ata. Ito kasama doon sa mga rules and regulations natin. Kaya sa harap ng mga direktiba hinggil sa warlike at high-risk zones, paano natitiyakin ng DMW na ligtas ang ating mga seafarers? Kaugnay po doon sa mga warlike and high-risk zones, meron po tayong regularly na nilalabas o ina-update ng department order. Actually, last February 16, 2026, nag-issue po tayo ng updated. Doon po kasi ang basihan po natin doon is yung updates being given by the IBF, ITF with regards to high-risk zones. So nakalagay po sa department order po natin yung karapatan po ng seafarer natin to right to refuse or to sail. Ibig sabihin, kinakailangan pong tanungin or i-secure ng manning agency, ng principal, yung consent ni worker or ni seafarer kung papayag ba siya lumayag dun sa identified high risk or war zone. Kung papayag siya, magko-consent po siya, may entitle po siya sa mga additional benefits. Now, if the seafarer decides not to go through with his employment or gusto niya pong, ayaw niya pong tumuloy dun sa paglalayag, kailangan po siyang i-repatriate. Now, under the department order, entitled po siya to 2 months salary. Okay. So, kailangan din po siyang i-repatriate ng manning agencies. So, meron silang option para tumanggi kung sakaling i-deploy sila sa mga ganung lugar. Oo. And then, yung 2 months na yon, I mean, pwede na siya ulit mag-prepare for another, Yes po. Yes po. Yun po yung purpose din po nun. And then, may option din po na baka gustong offeran ulit ng manning agency si seafarer to be deployed through another vessel or principal. Okay. Maganda yung partner, no? Hindi ka pipilitin At sana alam yun ng mga marino dahil akala nila, sige, pag dineploy kita dyan, kailangan mo sumunod. Bilang empleyado at ako employer, sundin mo ako, di ba? Kaya ating ulitin ulit, no? Yung kapag yung pinilit ka sa paglalayag na punta ka doon sa mga high risk na area o na ay pwedeng tumanggi. Pwede kang tumanggi. At yan po ay isa po yan sa mga direktiba po ng ating departamento. Attorney, ano po ang mga pangunahing pagbabago sa proseso ng licensing ng manning agencies sa ilalim ng revised rules? Basically, we have adapted po yung 2016. May mga kumbaga mga nitty-gritty o mga detalye lang po na inayos para mas fluid, mas streamline yung processes. So may mga binawas na requirements, may mga in-update lang para mas pulido yung pagpoproseso ng lisensya ng mga manning agencies po natin. Opo. So iba pa to. I mean, revised lang siya. May inadapt lang tayo ng konti and then medyo ni-rehash. Ganun ba yun? Kasi po, syempre may mga 2016 pa po So medyo matagal-tagal na. So kailangan na siya i-revisit. So may mga nakita na during that span of period of time, may mga practices na kailangang i-adopt, may practices na kailangang ayusin na, kumbaga. Dear Charles, attorney, basahin ko lang yung ating mensahe mula sa ating live viewer, mula kay Era Recinto Aguila. Sir, sea-based ako na nangangailangan ng financial disability and aksidente po ako sa barko. Paano po yun? Pwede po unang lalapitan nyo po si manning agencies with regards kung may aksidente, papasok po dyan kasi yung assessment nung company doctor and then ito, if I may mention, ito po yung isang salient features ng Magna Carta, yung sa third doctor na provision. Kasi ang procedure po doon sa Magna Carta is that kung may na-aksidente, kailangan mo mag-undergo nung assessment ng company designated physician and then kung hindi ka
hindi ka mag-agree or tingin mo mali or hindi tama yung findings, pwede pong pumili si seafarer ng second doctor or second opinion. Yes. And then kung hindi magtutugma yung findings ng company designated doctor and seafarer's selected physician, pwede pong lumapit sa DMW para mag-facilitate po sa selection ng third doctor. Sinasabi po sa Magna Carta na yung decision po or findings ng third doctor will be final and binding. Pero konting caveat, ito po ay still undergoing yung guidelines para po mas mapaayos po yung proseso ng pag-implement ng third doctor. Yun, salamat attorney. And Era, sana narinig mo yung sagot ni attorney, di ba? And at attorney, sa kabuuan, paano makakaapekto doon sa mga kasalukuyang seafarers and doon sa mga aplikante pa lamang itong sea-based rules and regulations na panukala pa lang natin? Yung panukala po kasi natin ay embodiment din po ng Magna Carta. So they can be assured na yung rights nila ay well protected mula sa kanilang training pa lang, education, which is under the Marina. And then from the application process, na they can be assured na yung in-applyan po nilang manning agencies ay lisensyado, na tumatalima sa fair and ethical recruitment practices. Yes. And then from the employment stage mismo ay protected po yung rights nila. Alam nilang hindi sila pinababayaan ng LMA, ng principal, ng gobyerno natin. At hanggang sa repatriation nila pagkatapos ng kontrata or kung sakasakaling sila magkasakit at kaya kailangan nilang umuwi or may aksidente silang kasangkutan on board, covered po lahat ng sea-based rules po yan. Ayun, oh. Attorney, paano naman nakahanay ang mga bagong regulasyon sa mga international conventions gaya ng standards of training, certification, and what's keeping for seafarers natin? Yung pong sa pagda-draft po ng sea-based rules, nasa in mind po namin yung Maritime Labor Convention. Habang binabalangkas po namin, kumbaga binabangga po namin or tinatapat po namin to ensure na compliant po tayo sa maritime labor. As to the STCW, ito po ay kaugnay sa training ng mga seafarers kasi pag hindi po sila nag-comply sa STCW, MARPOL, etc. na requirements on training, baka hindi po sila makasakay on board. This one is under the supervision and oversight of the Marina. Ito yung partner yung siyempre sa panahon nito maraming pagbabago, no? Totoo. Nagbabago ang teknolohiya, naging advanced ang teknolohiya. Pero itong mga ang DMW naman ay tuloy-tuloy na talagang nakatutok sa pagbabago na ito. Kaya yung mga rules natin and regulations patuloy na nire-review, it cannot stand still doon sa changes ng lalo sa teknolohiya. Kaya tuloy-tuloy na dapat sumasabay din tayo. Sumasabay yan. Kaya tuloy-tuloy yung pagbabago yung mga pagre-review ng ating departamento sa mga rules and regulation para naman sa welfare and protection ng ating mga seafarers. Pero attorney, doon sa na-plot na natin na rules and regulations, meron bang parang sabihin natin mas mahigpit pa sa international standards? Basically, kumbaga pareho lang naman. Nagbe-base din tayo Nagbe-base sa pa rin kanila. kasi we would want na in-line pa rin po tayo sa international standards. Ayan, oh. Attorney, may plano bang DMW na magtalaga ng mas maraming seafarers, welfare and crisis management officers para matugunan ng ating mga emergency at welfare concerns ng mga marino sa iba-ibang bansa? Yes sir, meron po yung tinatawag nating SWACO na sila po yung itinatalaga sa bawat license manning agencies na empleyado or personnel po nila na nakatutok po sa welfare ng mga seafarers natin para po kung may concern po yung worker, may tanong po tayo patungkol sa isang worker, sila po yung hanapin natin. Sila po yung hanapin ng seafarer kung may concern po sila while on board or yung family po nila may concern with regards to yung employment or conditioning worker. So si SWACO po yung hahanapin niya doon sa agency. Siya po yung point person kumbaga na nakatutok sa mga welfare concerns po ng seafarer natin. Pero sa kabuuan, since revise ito, baka lang meron tayong input na panibago. Meron bang ganon na isama dito sa rules and regulations? Basically, ang sa atin dito is reportorial requirement So, kailangan na yun din po, yung sa SWACO, siya po yung nakatutok sa reportorial. Kasi hindi po basta pwedeng magturuan yung mga empleyado na hindi mo ginawa yung trabaho mo, hindi mo po.
kaya po tayo nagtalaga ng isang specific person na siya po yung tututok sa welfare concerns. So gano'n sila karami? Kasi baka, I mean... Right now, parang 1 pa lang per manning agency. Pero kung gugustuhin ng manning agency na dagdagan o paramihin, we would welcome such development kasi mas mapapakita po nila sa department po natin yung pagnanasa po nila na protection yung welfare ng seafarers nila. Kasi di ba kanina, katulad, balita natin, shadow fleet, di ba? Iwasan talaga yan lalo na kung masusunod tayo dun sa mga policy na pinatutupad sa atin. Attorney, baka meron ka pa mensahe bilang panghuli? Para po sa ating mga tripulanteng Pilipino, makakaasa po kayo na hindi po kayo nag-iisa sa paglalayag niyo sa journey niyo po para patatagin yung buhay ninyo at yung buhay ng pamilya. Nandito po ang DMW para umalalay sa inyo mula sa training, mula sa pag-apply nyo, hanggang sa pagtatrabaho, hanggang sa pag-uwi nyo. Kayo po ay may makakaasang nandito po ang DMW bilang tahanan ng OFW. Nandito po kami na aakibat sa inyo. Kakarga din po sa inyo para proteksyonan yung inyong karapatan. So, yun po. Maraming pong salamat. Ayan, maraming salamat Attorney RJT Cantos, ang Chief ng Legal Division A, Legal Service ng DMW. Samantala, narito ang ating kwento ng tagumpay. Ikwento mo, kabayan! To step forward, to move forward. DMW na nagsimula sa malayo, nagtiyaga at ngayon ay nagtataguyod ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Sa loob ng 12 taon, pinanday niya ang kanyang kakayanan sa pastry at culinary arts sa bansang France at kamakailan lamang ay nagbalik at nagsimula ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni DMW correspondent Kim Hardin. To step forward, to move forward kahit na slowly siya, at least somehow you've seen yourself na ang layo ko na pala, kahit malayo pa. Sa loob ng 12 taon, ang buhay ni Francesca Grace Avena, 35 taong gulang, nakasalukuyang naninirahan sa Parañaque City, ay umiikot sa kusina. Sa init ng oven, sa bango ng mga bagong lutong tinapay, at sa masususing pagbuo ng mga panghimagas na mistulang obra maestra. Bago siya naging matagumpay na negosyante sa Pilipinas, isa muna siyang dating OFW na nagsakripisyo at nangarap sa malayong lupain ng France. Taong 2012 nang mabigyan siya ng pagkakataong makapag-aral ng French pastry sa pamamagitan ng programang Cap Patisserie. Bitbit ang pangarap at determinasyon, tinahak niya ang mundo ng culinary arts sa Europa. Isang desisyong tuluyang nagbukas ng pinto patungo sa malawak na oportunidad. Bitbit ang pangarap at determinasyon, tinahak niya ang mundo ng culinary arts sa Europa. Isang desisyong tuluyang nagbukas ng pinto patungo sa malawak na oportunidad. Actually, at the beginning kasi, hindi ko siya naisip mag-ibang bansa. Kasi, parang yung personality ko, gusto ko lagi kasama yung family ko, or takot ako mag-isa. Parang I was scared at the beginning kasi syempre ibang bansa yun, ibang language, ibang kultura, iba lahat. And I was too young. I was just 21 years old. So parang sobrang bata ko pa para pumunta ng ibang bansa. But then I thought about the opportunity of studying yung pinag-aralan ko nga, which is the French pastries and other opportunities. Sabi ko, why not give it a try? Sa paglipas ng mga taon, nakapasok si Francesca bilang pastry chef sa prestiyosong Monaco Monte Carlo sa France, kung saan lalo niyang hinubog ang kanyang kakayahan at disiplina sa paggawa ng dekalidad na pastry. Hindi naging madali ang kanyang naging paglalakbay. Habang nag-aaral, sabay din siyang nagtatrabaho upang matustusan ang kanyang pangangailangan. Naranasan niya ang pagod, lungkot at pangungulila sa pamilya, lalo na sa gitna ng pandemya. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang tumatag. Ang bawat eclair na kanyang nililikha, bawat macaron na kanyang dinidisenyo, ay sumasalamin sa kanyang tiyaga at pagmamahal sa sining ng pastry. Noong October 2023, nagpasya siyang umuwi ng Pilipinas upang simulan ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng mga hamon ng pandemya at pagsisimulang muli, itinayo niya ang sarili niyang pastry shop
na pinangalanan niyang Monrive Paris, na nangangahulugang ang aking pangarap sa Paris. Isang simbolo ng kanyang paglalakbay mula sa pagiging estudyanteng nangangarap sa France hanggang sa pagiging matagumpay na negosyante sa sariling bayan. Monrive Paris kasi it's my dream at Paris here in Manila. So Monrive talaga, ang literal meaning niya in English is my dream. Kaya yun. So that's all. Mayroon namang mensahe si Francesca para sa kanyang kapwa OFW na nagnanais bumalik sa Pilipinas upang magtayo ng sarili nilang negosyo. Daming doubt and all. Mag-first step lang po kayo. Mag-take lang kayo ng first step. Yan. Go, talon lang sa cliff and have faith sa sarili nyo. Unang-una, have faith sa God and have faith on yourself. Kasi, walang ibang tutulong sa inyo pagdating dito kundi sarili nyo. Yeah, you have all the family, pero once you believe in yourself, dun sa product mo, dun sa business, dun sa goal na ginugusto mo, lahat ng takot na yun mawawala. Ang kwento ni Francesca Grace Avena ay hindi lamang kwento ng pag-uwi. Ito ay kwento ng pangarap na natupad at patuloy na pinagyayaman dito sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, patuloy na lumalago ang kanyang negosyo, patunay ng sipag, dedikasyon at tapang ng isang OFW ay kayang magbunga ng tagumpay. Ako si Kim Hardin, mula sa DMW, ang tahanan ng OFW. Nice. Thank you so much, Kim Hardin. Napakaganda naman ng kwento ng tagumpay na yon, di ba, dear Charles? Oo, naalala ko nung unang report ko, no? Nung ako pa nasa... Bata-bata ka pa. Bata-bata pa ako. Bata ka pa naman. Medyo kinakabahan pa, pero kita ko siya parang compose na relax compose. Na relax. Di ba? Gandang Pilipina lang eh. Congrats, Kim. Nice. Oo. At para dun sa iba pang mga kwento, istorya ng ating mga OFW, baka meron din kayong suggestion, di ba? I-send nyo sa amin para naman mabahagi rin natin sa lahat ang inyong kwento ng tagumpay. At napakasarap. Ang ganda nung story na yon, dear Charles, actually. Dahil, di ba, sabi niya nga, bata lang siya, nagpunta siya ng abroad, parang pinabili mo lang ng toyo di ba? Pero nabigyan siya ng opportunity para mag-aral. Meron siya yung inspirasyon, na-inspire siya, no? Na-inspire. Saka nakaka-inspire sa iba yung kanyang pagpupush. At kita mo naman, napaka-successful. My dream, Monrev, yung pala meaning nun. Yes. Okay. Alright, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari ninyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita po ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Ayan, ako po naman ang inyong lingkod, si Director Charles Tabo ng DMW Land-Based OFW Concerns. Patuloy na maghatid ng magabulhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.